Hello mga ka-legit Davercads! Another updates po tayo ngayong araw ng Huwebes kung saan Bossing Vic Soto nagpaalala sa mga fake na kumakalat patungkol sa kanya. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po. And for today's video, ang So Goodbye mga kapatid segment ay nasa Zambales ngayong araw. Napakaganda ng panahon sa Zambales pero grabe ang layo niya, 6 hours po yan from Manila to Zambales. Ganun po kahaba ang pila nila, ang kanila pong biyahe. Pero pinagbigyan po ng EAT kasi ang dami pong mga nagre-request na sana daw sugurin naman ng EAT yung mga provinces kasi medyo mas nagfo-focus kasi sila dito po sa Maynila. Kaya marami pong mga most requested places na gusto po nilang puntahan talaga. And I believe na magte-taping na po yan para dyan sa Zambales. At least isang puntahan lang sila. Isang tuhugan lang ng mga mananalo. And then after, babalik na po sila sa next destination nila. Kaya kung mapapansin niyo, 'di ba, more on sila parang mga taping po yung kanilang pinapalabas. Bibihira lang sila mag-live kasi pinagkakasya din nila yung oras dahil umaabot po ng alos 100 commercials ang umi-ere po sa isang segment po nila. And ngayong kahapon po doon po sa therapy, napakapalad po talaga. Sobrang blessed naman po nitong isang nabunot bilang winner dahil according po sa kanya, nangutang pa siya ng pera para lang makapunta dito po sa studio. At sobra grabe po yung pasasalamat niya dahil nanalo siya ng 40,000 pesos na iuwi niya kahapon. Talaga naman masasabi mong marami talagang natutulungan ng EAT at hindi mo talaga alam na ikaw na pala yung magwawagi. Kaya ang sarap po rin po maging studio, parang maging audience. Kaso nga lang, so maliit lang po talaga yung kanilang studio at napakaliit po ng kapasidad para po ma-occupy yung maraming mga viewers. Kaya nga ang request nitong TVJ sa management dito sa TV5 na sana nga ay mapagbigyan na magkaroon po sila ng mas malaki pa na studio para ma-accommodate po nila yung maraming audience kasi yun po talaga yung kanilang gustong mangyari. So anyways, congrats po sa nanalo kahapon sa therapy. And for today's video, eto na nga dahil binibigyan po ang publiko ng alarma para po sa lahat ng mga legit Davercads, lalo-lalo na sa mga Facebook pages kasi naaalarma na rin po si Bossing at ang EAT and TVJ Production sa mga reklamo na kanilang natatanggap coming from the legit Davercads dahil nagkalat na po talaga, ang dami na pong gumagawa ng mga fake account dito po kay Bossing. Sabi nga po nila ngayong araw ng Huwebes, ilang beses po nilang binanggit yung ayaw nila ng fake. 'Di ba? Ayaw nila ng fake bulaga. Ayaw nila ng fake account kasi may mga gumagawa po ng fake account sa Facebook at ginagamit po yung pangalan ni Bossing. Nagpe-friend request. Wala pong ganon, wala pong social media account itong si Bossing. Ayan Vic Soto. Ayan. So, ibinilandra po yan sa Facebook na sana maging warning sa lahat na hindi po gagawin ni Bossing na mag-request ng friend request gamit yung kanyang sariling pangalan at gamit yung kanyang sariling picture. Ilang beses na pong sinabi yan kasi marami na po mga kababayan natin, especially sa mga provinces, na parang na-scam na kunyari, nagpapanggap po sila na siya si Bossing at nanalo siya ng ganito and then you need to send this to this account number. Ang dami pong dami na po na dami na pong nabiktima. Ayan pa. Isa pa yan, Sir Vic Soto, nag-a-ask din po yan ng friend request. Tapos, yun po yung pakiusap ng lahat at nilinaw po yan ng live ni Bossing sa kanyang, dito po sa kanilang programa na wala po silang hinihingi ni Bossing para sa mga contestant
at sila pa po ang nagbibigay. Kaya po kapag dumating po sa punto na ganito, meron ay Eat Bulaga invitation from EAT, hashtag 7-Eleven partnership, wala pong partnership. Type yes, number to claim our 5,000 pesos tulong handog para sa mahihirap. Wala pong ganyan. Kung meron man po is talagang ipipresent po nila yan sa kanilang programa para po bigyan ng kumbaga parang ma-inform yung public, 'di ba? But this time, kailangan nating isulong 'to just in case po na may ganitong klase ng modus na kumakalat po sa Facebook. Huwag po kayo mag-autobuli na i-auto block and then i-ano nyo po yan, i-report. Pwede nyo pong i-report yan sa Facebook. Dahil talagang naaalarma na po itong si Bossing. Kasi syempre, kahit hindi naman po siya yung gumagawa, parang siya tuloy yung siya na yung nagiging suspect. Kawawa naman ng isang Bossing Big. Alam naman natin kung gaano katino at talagang masasabi mo nga hindi naman scammer si Bossing para po talagang manghingi ng pera, 'di ba? So ito po yung isang paalala lang, lalo-lalo na sa mga legit dabber cuts. Karamihan po kasi ang nabibiktima ay mga taga-probinsya. Kaya dapat po, kung may mga kamag-anak tayo or makakita tayo ng ganyan, auto-block agad. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga legit viewers and subscribers po na nag-comment sa ating comment section. Unahin po natin ang komento mula kay Edalina Puna. Malaki din siguro sahod niyan sa EAT, mayaman na yan sa Pinas. Sana kuhanin na lang yung kababayan natin na katulad sa cuticle ng contestant na mahirap yung kababayan na marunong naman magpatawa. Ayun. So, ang tinutukoy niya dito si Zombie Alam niyo po kasi, yung mga ganyang desisyon, tanging TBJ Production lang po ang makakapag-decide para dyan. Pero according to Zombie, hindi naman daw siya tinanggal kung hindi pinagpahinga lang siya dahil busy po siya sa kanyang bagong movie. And eventually, makakabalik na po siya sa EAT this coming January. Yan po yung kanyang sinabi Pero wala pang kasiguraduhan kasi wala pa namang binibigay na impormasyon coming from the TBJ. Sabi naman ni Isabella, I like Zombie, I enjoy his talent. Let him be a freelancer TBJ. He has lot of others' interests. Let's not limit what he can do and what he wants to do. He owe it to himself. Ayun. Ito naman po ang komento niya patungkol kay Zombie na wag daw nating limitahan yung pwedeng gawin ni Zombie, which is very tama naman, 'di ba? Bigyan natin siya ng chance. And another, sabi ni Miss Yoli Bautista naman, sabi niya, kahit ano pang sabihin ng bashers, okay lang kasi mas lamang ang mga tambay. Tambay lang sila na walang ambag sa bansa. Inggit lang kayo kay Zombie na narating yung hindi nyo narating. Matulungin, hindi epal, simple pero matulungin. Thank you talaga. Yun. So ito naman po ang komento ni Ma'am Shioli Bautista. Talagang si Ma'am Shioli, isa po yan sa talagang masasabi mo na sobrang love na love si Zombie kasi lagi niyang hinahanap si Zombie So anyway, salamat po. And another comments, sabi ni Chera My Dennis Channel, nakakamiss kasi yung pagsigaw niya, yung taga-sigaw sa sugod bahay, taga-punta sa mga nabunot na number. Actually, meron naman talaga siyang doon meron siyang, meron po siyang responsibility na ginagawa, 'di ba? And I do believe na talagang ginagalingan naman niya. Sabi naman po ni Joby Gali, good afternoon, celebrity update, shout out Tita Missy, Heart, BMB Boys, and BMB Babes, or Babes, BMB Babes. More power to you, celebrity updates. Thank you po! Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!